Kukuha lang ng kahit sinong babae para magpakasal. Nawa Miles. Nga. Ayos ka lang ba? Ilan ang daliri ko? Ikaw. Walang mabuting gawa na hindi napaparusahan. Magkakaproblema tayo nito. Huwag mo akong isisi dito. Wala akong pera. Hoy, huwag kang tatakbo. Ginong Grant. Ginong Grant, ayos ka lang ba? Bakit ka naman umuubo ng dugo? Hindi pa siguro gumagaling ang dating sugat mo. Tatawagan ko na ang doktor. Hindi na kailangan. Kung wala ang antidote, walang saysay ang gamot kahit gaano pa karami ang inumin ko. Imbestigahan mo ang babaeng iyon. Opo. Ano ang ibig mong sabihin? Kakauwi ko lang. Hindi pa ako nakakaupo ng maayos. Nakaayos ka na ng kasal para sa akin. At hindi ka pa masaya? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Daang bilyon ang yaman ng lalaking iyon. Kapag namatay siya sa loob ng ilang taon, iyon na ang lahat ng kayamanan niya. Ate, para sa ikabubuti mo ito ni nanay. Ang oportunidad na ito, maraming tao ang handang mamatay para dito. Kung napakaganda, bakit hindi ikaw ang magpakasal sa kanya? Mamamatay sa loob ng 2 taon? Sa madaling salita, matanda lang siya na halos nasa hukay na. Kung gusto mo siya ng ganun, ikaw na ang magpakasal sa kanya. Ate, paano mo nasabi iyon? Nag-aalala lang si nanay para sa'yo, baka hindi ka na makapag-asawa. Kaya, Kabit lang siya na ng agaw ng posisyon. Anong karapatan niyang kontrolin ako? Walang utang na loob. Sasabihin ko sa'yo, matutuloy ang kasal na ito gustuhin mo man o hindi. Kung hindi ka magpakasal sa kanya, babayaran mo ang 10 milyon sa pamilyang Grant. Ayokong manatili sa probinsya. Gusto kong makapag-aral kasama si Alyssa Harrington. Ikaw ang malas ng pamilyang Harrington. Ang pagtira mo rito ay magdudulot lang ng kapahamakan sa amin. Huwag ka nang bumalik. bakit tahimik ka na ngayon? Natamaan ba ng sampal ang utak mo? Hindi ka naman talaga matalino sa simula pa lang. Ngayong ikakasal ka sa isang lumpo, magiging perpektong mag-partner kayo. Lumpo? Ako ba ang tinutukoy ni Binibining Harrington? Hindi pa bumagsak ang pamilyang Grant. Akala ba ninyong mga Harrington kayo na ang may hawak ngayon? Ginoong Grant, Ikaw ang nagpupumilit na sirain ang kasunduan pero ayaw mo namang isauli ang mga regalo. Kung ganon, Ginong Grant, wala siyang magagawa kundi ipadala ka sa istasyon para magtagal sa kulungan. Teka! Panghuhutot yun, ako. Ginong Grant. Sigurado akong meron lang pagkakamali. Oo, tama. Ang kasal sa pamilya Grant, hindi namin balak kanselahin. Ang ikakasal mo ay itong babae. Kung hindi ka mag-aalangan, maari mo siyang kunin ngayon na. Kunin ako? Ang gwapo niya. Teka, bakit familiar siya? Siya yun? Ikaw yung matandang lalaki na mamamatay sa loob ng 2 taon. Matanda? Matandang lalaki? Oh, Ginong Grant, huwag mo siyang pakinggan. Medyo mabagal mag-isip. Hindi maintindihan ang sinasabi. Tama ba? Oo, tama. Huwag mo siyang pansinin, Ginoong Grant. Ginoong Grant, mukhang balak ng mga Harrington na gamitin itong siraulo, magaspang na babae para palitan si Alyssa at tuparin ang kontrata. Kung gayon, yung pagligtas niya sa akin ay malamang napakana ng pamilya Harrington.
Mga gago. Bakit ba sila takot na takot sa lalaking to? Kung ganon, kakansilahin ko na ang kasal ng tuluyan at siguradong wala silang makukuha. Pasto. Unang halik ko yon. Paano nangyari ito? Binibini, sinasabi mo bang si Ginong Grant, isang lalaking nasa wheelchair sa isang malusog na tao, ay isang bastos? Ano pa? Sinasabi ko sa'yo, ang mga lalaking kinamumuhian ko ay yung malaswa bago ikasal. Wala nang kasunduan. Kailangang kanselahin. Ako, malaswa. Bago ikasal? Oo. Sige. Noah, bigyan mo sila ng abiso sa paglabag sa kontrata. Ang paglabag sa kontrata? Ang partidong may kasalanan ay palaging ang mga Harrington. Hindi lang dapat ibalik ang pera, kailangan mo ring bayaran ang 10 beses ang halaga. Ang kontratang ito ay nilagdaan ni Ginoong Harrington mismo. Hindi mo nakalimutan, di ba? 10 beses ang 10 milyon. 100 milyon yun. 'Di ba, tatay? Tingnan natin kung makakatawa ka pa ngayon. Ini-provoke si Ginong Grant para lang maghiganti sa akin. Huwag mong kalimutan, ang abo ng nanay mo ay nasa akin pa rin. Mahal, kailan tayo ikakasal? Lumayas ka. Baliw na babae. Mahal, maganda ang Lunes. Samantalahin natin ang Lunes para kumuha ng lisensya. Mahal, pagkatapos nating ikasal, magkano ang ibibigay mo sa akin kada buwan? Pera lang. Ganun talaga. Kahit sino mula sa pamilyang Harrington ay walang kwenta. Napakatangang babae. Ano naman kung bigyan ka niya ng pera? Pagkaraan ng ilang taon, kapag naagaw na ang mana niya, ikaw at ang lumpong ito ay matutulog sa kalsada. Gusto mo ba talagang pakasalan ng isang lumpo tulad ko? Basta tama ang pera, ikaw ang Diyos ko. Siyempre, kung gusto mong pasanin kita, kaya ko rin yun. Akyat! Ikaw! Pwede bang regalong ito ay ipapalit sa pera? Ginoong Grant, dadalhin mo ba talaga ang babaeng ito? Pakiramdam ko, may mali sa kanya. Hindi ba't mainam ito? Isang tanga at isang lumpo. Bagay na bagay. Sa pagiging nandito niya, baka pansamantalang tigilan na ako ni Lolo. Umuwi na tayo. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Dapat bumalik siya ngayong araw. Mr. Grant, ang world-class na medical expert, si Dr. Young ay nakatanggap na ng emergency summons ngayong gabi. Lilipad siya ng buong gabi mula sa Germany. Tiyak na kaya niyang... Tungkol naman sa mga nauna, hindi ba't lahat sila ay top tier na eksperto? Pero yung milagrosong doktor na yun ay talagang imposibleng matagpuan. 10 taon na ang nakalipas, ang patriarch ay humingi ng gamot sa kanya. Pero napakaraming taon na ang lumipas, baka nga pumanaw na siya. Sabihin mo kay Sarah. Pupunta tayo sa registry office bukas. Ano, ikakasal ka talaga sa babaeng yun? Regular na ang lolo ko sa part ng mga matchmaker. Natatakot talaga ako na balang araw, mag-asawa ako ng walang dahilan. Naghahanap ng asawa. Gwapong lalaki, naghahanap ng asawa. Hiwalay ang anak ko, may 2 anak. Bagay na bagay. Ama agad siya. Sir, ako na lang ang maging manugang mo? Huwag mong intindihin na 55 na ako ngayong taon. Pero ang edad, hindi hadlang para maghanap ng tunay na pag-ibig. Bukod pa riyan, pera lang ng pamilya Grant ang habol niya. Kung gusto niya talagang magkaanak, wala naman talaga akong problema. Ang daming tao.
Paano kung kayo muna ang umalis? Ako ang aalis? Sila ang nag-aanyaya sa akin kung may problema. Kung ganon, hindi na ako magpapakumbaba. Anong ginagawa mo? Wala ka bang hiya? Lumabas ka, ngayon din. Umalis ka rito. Bakit ka ganyang ka-agresibo? Mukhang masama ang pakiramdam niya. Kailangan ko muna siyang tingnan. Bago ko pa man makuha ang pera ko, mamamatay na siya. Malaking kawalan yon para sa akin. Hindi ako aalis. Mr. Grant, naalala ko lang may kailangan akong asikasuhin. Para sa ganitong bagay, kailangan bang umalis silang lahat? Talagang mahalaga sa inyong taga-syudad ang privacy. Sarah, wala ka bang hiya? Ngayon lang tayo unang nagkita. Sumampa ka na agad sa kama ko. Talagang pera lang ang habol mo sa akin. Hindi imposible. Ang ganda ng katawan. Ano kaya ang pakiramdam kapag hinawakan ng mga pecs na yon? Wala lang, tinitignan ko lang kung nakakandado ang pinto. Ayun, okay na, nakakandado na ang pinto. Magpatuloy kayong dalawa. Gets ko na. Nahihiya ka lang, di ba? Ayos lang. Kung hindi pwede ngayon, edi aayain kita ulit pagkalipas ng ilang araw. Anong ginagawa mo? Bayaran mo ako. Unang araw pa lang, nang lolo ko na siya sa akin. Talagang gold digger. Wala kang ganong karaming cash sa'yo, di ba? Huwag kang mag-alala. Humanap ka na lang ng may halaga para gawing panagot. May black card sa loob, hindi kailangan ng PIN. Kung kailangan mo ng pera, gamitin mo lang. Sapat na ba yon para sa'yo? Ang bait mo naman. Talagang panalo ako sa usapang to. Mukhang kung gusto kong kumita, kailangan kong maging medyo walang hiya. Siyempre naman. Salamat, honey. Good night, honey. Aalis na ako. Hindi na kita istorbohin. Paalam. Lolo. Hinahanap ko ang salamin ko. Tumatanda na ako. Humihina na ang mata ko. Hindi na ako makakita ng malinaw. Oo, manugang na babae, salamat sa'yo. Mula ngayon, ipagkakatiwala ko sa'yo si Ethan. Walang anuman, Lolo. Huwag kang mag-alala. Nag-aral ako ng martial arts. Sa totoo lang, kung hindi siya sumunod, gagamit ako ng pisikal na paraan para pakinggan niya ako. Mabuti. Sabihin mo sa akin ng totoo, kumusta ang pangangatawan ng apo ko? Napakagwapo. Mabut. Kaya ipagkakatiwala ko siya sa'yo mamayang gabi. Pwede ba yon? Sandali, Lolo. Sinabi na ng nakatatanda. Hindi ako maglalakas loob na sumuway. Ikaw, magbayad ka. Magbabayad para saan? Para sa pagkatulog sa'yo. Ako? Matapos kong matulog sa tabi mo, kailangan ko pa rin magbayad sa'yo? Ano pa ba? Akala mo ba libre lang to? Lolo?
Sige. Mabuti, babayaran kita. Sapat na ba ito? Sobra-sobra pa. Marami na ito. Salamat, mahal. Mahal kita, mahal. Ang pagkikita natin ay swerte ng walong buhay. Napakapalad ko. May welcome from... O Ginang, hindi nyo dapat gawin ito. Pakiusap, magpahinga na kayo. Ginang, huwag kayong magpakapagod. Ako na ang gagawa. Hindi, malaki ang sinasahod ko. Kung wala akong gagawin, mababagabag ang konsensya ko. Zoe, maghahakot ako ng kahoy pagkatapos magbalat ng mga mansanas. Nakahanap na ako ng isang tagapagtaguyod. Kailangan kong magsikap at mag-ipon para makabili ako ng malaking bahay para sa aking guro. Guro, ang bahay natin ay tumutulo kapag umuulan, tumutulo kapag umuulan ng niebe, at natatangay ang bubong kapag umihip ang hangin. Bakit tayo napakahirap? Wala akong magagawa. Nabaon ako sa utang. Wala tayong pera. Ayos lang, guro. Magkakaroon ako ng napakaraming pera sa hinaharap at bibilhan kita ng pinakamalaking bahay. Sige. May talino ka na mula pagkabata, naging bihasa ka sa medisina sa edad na 5 at nakakapagpagising ng patay sa edad na 8. Isang tunay na henyo. Ulol ka, nagsisinungaling lang ako para hindi ka maging mayabang. Mahal, punasan mo ang mukha mo. Kumain ka ng almusal. Gumaganito para sa pera at nagsusumikap para mapasaya ang isang lalaki. Napakabastos. Hindi ako kakain. Ikaw na lang ang kumain. Pupunta tayo sa registry office pagkatapos mo. Sige. Hoy, mahal. Dahil pupunta tayo sa registry office ngayon, pagkatapos natin, dadalhin kita para makilala ang aking guro. Guro mo? Oo. Sino ang guro mo? Kilalang kilala ang mentor ko. Pasensya na. Mahigit 1 dekada ko na siyang tinatawag na mentor tapos bigla ko lang nakalimutan ang pangalan niya. Ano na nga ulit yun? Wyatt Stone? William Stone? Ano nga ba yun? Gaya ng inaasahan kay Ethan at sa manugang na pinili niya mismo, mabilis niyang napapangiti ng tunay ang babaeng yon. Napakaganda naman. Mr. Grant, maghintay lang po kayo ng 10 minuto. Handa na ba ang mga papeles? Pumunta muna tayo sa troop. Ethan, ano yan? Milk tea? Puro ba ito ng masarap na tsa? Tikman mo? Baby doll. Mrs. Grant, hintayin niyo ako. Hello po, ano pong may tutulong ko? Bumili ka ng kahit ano ang gusto mo, gamitin mo lang ang card ko. Ang ganda naman ng bestidang ito, hindi pa ako nakakasuot ng ganito kagandang damit. Sarah, akala ko ba pagkatapos mong makapag-asawa sa pamilya Grant, hindi ka na ganoon kahirap na hindi mo na kayang bumili ng damit? Alyssa, namimili ka rin ba ng damit? Oo. Sarah, pustahan tayo ang pera sa bulsa mo. Ay saktong pang 1 tasa ng boba lang. Nangangahas ka pang pumunta sa troop? Alam mo ba na ito ang pinakamahal na mall sa capital city? Ang isang damit dito ay sapat na para sa 1 taon mong gastusin. Wow, ang labis naman yan. Kanina, ang asawa ko ay marami akong nabili. Talagang hindi marunong mag-budget. Ma'am, sigurado ka bang hindi mo na ito pag-iisipan? Talagang bagay sa'yo ang outfit na ito. Hindi ako nagdala ng sapat na pera. Nag-iipon ako para makabili ng malaking bahay para kay Master. Hindi ako pwedeng mag-aksaya ng pera. Tumigil ka dyan. Sarah, kahit na napangasawa mo si Mr. Grant,
Probinsyana ka pa rin. Isang kahabag-habag na dukha ka. Ano? Akala mo ba talagang maya na magiging phoenix? Mr. Grant. Kaya hindi mo pala ako iniwan. Humingi ka ng tawad sa asawa ko. Humihingi ng paumanhin? Hindi ko naman sinasadya yun. Isa lang siyang lumpo na maaaring mawalan ng mana anumang oras ngayon. Hindi ako natatakot pero sa ngayon... Pasensya na, masaya ka na? Hindi ko tatanggapin yan. Sarah, ikaw... Umalis ka. Mahal, tara na. Sabi ng guro ko, nasa hilagang kanluran ang tunay kong pag-ibig. Mukhang siya nga talaga. Pero nakakainis naman na laging nasa wheelchair. Kailangan kong maghanap ng paraan para maayos ito. Tungkol sa auction bukas, siguraduhin walang magiging problema. Ginang, Ano? mahina ang pangangatawan ng binata mula pa nung bata siya. Maaga namatay ang kanyang mga magulang. Ang lolo niya ang nagpalaki sa kanya at ilang araw lang ang nakalipas na aksidente siya sa sasakyan. Ngayon, hindi na siya makalakad ng tuluyan. Pakiusap, huwag ninyong banggitin ang mga bagay na ito. Nakakalungkot naman yon. Mas malala pa sa akin. Tara na. Hindi ba sabi mo magkikita tayo ng pamilya mo? Nasaan ang guro mo? Mahal, bago kita dalhin para makilala ang guro ko, aayusin ko muna ang mga binti mo. Sa kalagayan ko, nakakahiya namang makilala siya. Siyempre hindi, gusto ko talagang gamutin ka. Gamutin ako? Oh, Marunong ka magmedisina? siyempre natapos ko ang pagsasanay ko nung 5 pa lang ako. Kahit gaano kahirap ang kaso, kaya kong pagalingin agad. Medyo mayabang naman ang ginang. Pero narinig ko na si Dr. Stone ay may isang disipulo na kayang buhayin ang patay nung 5 pa lang siya. Tungkol ba sa akin yon? Pero ang guro ko ay hindi Dr. Stone ang pangalan. Anong pinagtatawa mo? Hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Ipapakita ko sa'yo ngayon ang kaya kong gawin. Nagpalit na ako ng damit, hindi ko dala ang bag ko. Tama na, wala akong oras sa kalokohan mo. Kung hindi naman tayo pupunta sa guro mo, edi umuwi na tayo, may auction bukas. Sabi nila si Dr. Stone ay may mga elixir at medical manual. Kung gusto mong pumunta, si Noah ang maghahatid sa'yo. Hoy kayong dalawa. Totoo ang sinasabi ko. Walang naniniwala sa akin. Nakabalik ka na mula sa registry office. Lolo. Ito ang mga supplements na inihanda ko para sa'yo. Salamat, Lolo. Lolo? Bumili ako ng mga damit para sa'yo. Tingnan mo kung sakto sa'yo. Mabuti. Kung si Sarah ang bumili, lahat yan ay sakto. Sino ka? Ako si Dr. Young, nangunguna sa Manbolton Medical Rankings. Espesyalista ako sa Chinese medicine at acupuncture. Kumusta? Ako si Sarah Harrington. Natapos ko ang medical training ko sa edad na 5. Sa edad na 8, ako ay... Tama na. Noah, samahan mo ako sa kwarto para magpalit. Magpapakarga ako ng acupuncture kay Dr. Young mamaya. Opo, sir. Ay, hindi na kailangan. Ako na ang gagawa. Tara na. Mahal, pagkatiwalaan mo ako ngayon. Pangako, kaya kong pagalingin ang mga binti mo. Mas magaling ako kaysa kay Dr. Young na yan. Alin ang gusto mo? Makapal at maikli ito. Matalas at mahaba ito. Tigilan mo yan, papasukin mo si Dr. Young. E di itong karayom na lang ang gamitin natin. Tapos na. Anong pakiramdam mo? Umalis ka dyan. Ingat.
Ang babong kaminti ko. Nakatayo na talaga ako. Binata. Tumayo ka, mahal. Umalis ka, sinabi ko sa'yo, huwag kang mag-eksperimento. Alam ko na, hindi ganon kadali ang paggaling. Mahal, huwag kang magalit. Ang pagmamadali ay nagdudulot ng kapahamakan. Sa unang tusok na ito, mild na pakiramdam lang ang mararamdaman mo. Para lubusang gumaling ang mga binti mo, 3 buwan ang kailangan. 3 buwan? Oo, Talagang gagaling ang mga binti ko sa loob ng 3 buwan? Ginoong Grant, may pag-asa pa para sa mga binti mo. Sundin mo lang ng mahigpit ang plano ko, araw-araw na acupuncture at herbal treatments. Kung hindi, hindi ako makakapaggarantiya ng lubusang paggaling. hoy. Ano ang ibig mong sabihin? Ninakaw mo ang pasyente ko? Una sa pila, unang serbido, nakuha mo? Mga hangal na katulad mo, alam lang magreseta ng random na gamot. Kailangan mo ang tamang treatment para sa mga sintomas para talagang malunasan ang sakit. Mahal, magtiwala ka sa akin. Talagang gagalingin ko ikaw. Tama na. Kung ginagawa mo ito para sa pera, sapat na ang ginawa mo, umalis ka. Kainis, halata ba talaga na mahilig ako sa pera? Hindi niya ako palalayas dahil lang sa yon, di ba? Hindi mo ba ako narinig? Umalis. Ikaw. Paano mo paulit-ulit na pinag-uusapan pera, pera at pera? Parang ganong klaseng tao ba ako? Ikaw ang gusto ko. Tingnan mo kung gaano ka gwapo. Paano ko hahayaan na manatili ka sa wheelchair, 'di ba? Kapag ginaling ko ikaw, dadala kita umakyat sa pinakamataas na bundok. Dadala kita. Mag-iihaw ng isda, manok at kamote. Kapag gumaling ka, magkakaroon ako ng bahay na puno ng mga anak para sa'yo. Ang paglolo ko ay nakakapagod. Napakahirap kumita sa kanya. Kakaiba yon. Bakit napakatahimik? Pumusog ka, hayaan mo akong makita. Oo, ganun lang. Bilisan mo at halikan. Lolo, kanina lang kami ay nag-uusap tungkol sa plano ng paggamot. Hindi na kailangang magpaliwanag. Ako, naging bata rin ako nun. Naiintindihan ko. Totoo yan, Lolo. Hindi lang nalason si Ethan, kundi siya rin ay mahina ang katawan. Kaya dahil sa kanyang kalagayan ngayon, kailangan kong bigyan siya ng acupuncture araw-araw. Pero ayaw niyang makinig sa akin. Ano, ayaw niyang makinig? Susuportahan kita mula ngayon. Kung maglakas loob siyang sumuway, gawin mo sa kanya ang ganito. Gusto mo ba ang jade bracelet na ito? Ito ay... Ang pulseras na ito na yari sa jade ay walang katumbas na halaga. Ito ay para lamang sa magiging Mrs. Grant. Talaga, para sa akin ito. Salamat, Lolo. Ang yudi hiling ng iyong lola ay ang personal na maibigay ang pulseras na ito sa kanyang magiging manugang. Ethan, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Ang iyong lola ay maari ng mamahinga ng mapayapa. Huwag kang mag-alala, Lolo. Ano man ang pinagdaanan ni Ethan, ako na ang magpoprotekta sa kanya mula ngayon. Sino ang nangangailangan ng protection mo? Ang tanga-tanga mo. Napakaliit ng tela, napakamahal naman. Limited edition malamang ibig sabihin hindi mabenta. Hindi. Bukas na ang auction. Mahalaga ang imahe sa asawa kong kuripot kaya bukas kailangan kong magmukhang kahanga-hanga. Kung hindi, wala nang allowance. Mahal, kahanga-hanga ba ang itsura ko?
Nakakakita ba ako ng mga bagay? Ang lumpong ito, paano siya nakatayo? Ethan, ang mga binti mo, nahanap mo na ba sa wakas ang maalamat na doktor? Huwag kang mag-alala. Alam kong ngayong araw ay napakahalaga. Kaya, bibigyan muna kita ng bone sealing needle. Makakatulong ito para manatili kang nakatayo ng hindi bababa sa 12 oras. Pero, tandaan huwag kang magpapagod ng sobra. Handa ka na ba? Kumusta, Tito? Ako si Sarah Harrington. Ako ang nag-aalaga ngayon sa kanyang mga binti. Pero hindi ako yung Dr. Stone na yon. Tatay, kailan ba ikinasal si Ethan ng napakagandang asawa? Sa ganoong kalaking pangyayari, bakit hindi mo kami sinabihan? Pero si Ethan ay may magandang panlasa. Ang batang ito ay napangasawa ang isang talunan at masaya pa siya roon. Nababaliw na ba siya? Alisa, ang dating ugali ni Mr. Grant. Hindi naman siguro. Pakitang tao lang, di ba? Posible kaya nagkunwari lang siyang lumpo para subukan ang ugali ng pamilya natin? Teka, hindi ba ibig sabihin nito na swerte si Sarah? Hindi pwede. Kailangan kong mabawi si Mr. Grant. Pagkatapos ng lahat, bilyonaryo siya. Kapag ako na ang naging young mistress, si Sarah ay hindi karapat-dapat magtali ng sapatos ko. Salamat mga binibini at Ginoo, ang ating subasta ay magsisimula na. Bago tayo magsimula, nais kong ibahagi ang ilang nakakagulat na balita. Ngayong araw, isang misteryosong master healer ay narito kasama natin. Malugod nating tanggapin si Dr. Stone. Master? Malugod nating tanggapin ang kanyang apprentice, si Owen Langley. Owen Langley? 20 taon na akong naninirahan sa bundok na iyon. Paano kaya hindi ko nalaman na meron akong nakababatang kapatid sa pag-aaral? Ang mga himalang halamang ito ay kinolekta ng aking master sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman, halo-halo ang mga ito sa mga ordinaryong halaman. Sugal ang lahat, pumili ng tama at yayaman ka. Buwas speed mo, ingamay ito sa pagpapagaling at kagandahan. Pumili ng mali at mawawalan ka ng lahat. Siyempre, espesipikong hiniling ng aking master na 70% ng kita ngayong araw ay idodonasyon sa mga bata sa kanayunan at ang pinakamataas na bidder ay magkakaroon ng pagkakataon na makilala ang master. Pero karamihan sa mga ito ay ordinaryong halamang gamot lang. Ang iba ay mga damo lang talaga. Ganito ba kamahal ang espiritual na gamot sa lungsod palagi? Hoy! Bawat isa sa mga halamang ito ay katumbas ng halaga ng isang mamahaling kotse. At ang mga kotse ko ay nagkakahalaga ng di bababa sa 10 milyon. Maaari na tayong magsimula. 500 halamang gamot 10 sa isang bundle sa 50 may bilang na lot. Simula na ang pagbid. Lot number 1. $1 milyon. Si Miss Harrington ay nagbid ng $1 milyong. May iba pang nagbibid. Ethan, kung mananalo ako sa halamang ito, nais kong ibigay ito sa iyo. Pagkatapos ng lahat? Pagkatapos ng lahat, ano? $1 milyon, unang tawag. Dahil sa estado ng aking asawa, hindi niya kailangan na bumili ka ng mga bagay para sa kanya. $1 milyon, pangalawang tawag. 1 bilyon. Para sa lahat ng 50 lot. Bawat isa. 1 bilyon. Ang yaman-yaman mo talaga. Honey, may sira ba sa ulo mo? 1 bilyon yun, 1 buong bilyon. Kung ganyan kalaki ang pera mo, ibigay mo na lang sa akin. Ako mismo ang pupulot sa kabundukan. Walang daya, tunay na usapan lang. Narinig kong mahilig ka sa alkimiya. Kapag nabili na natin ang mga halamang ito, pwede mo nang pagpraktisan. Sa bahay kapag nababagot ka. Yan ang sinabi mo. 1 bilyon. Gusto ko. Lahat ng halaman. Sarah, sa tingin ko desperado ka lang. Para sa atensyon. Ano naman, wala akong pera pero meron ng asawa ko. Handa siyang bilhin yun para sa akin. Naiinggit ka ba? Ayos lang. Harrington ang apelido niya. Anong pagkakataon? Matagal nang sinabi sa akin ng master na nandito rin ang senior sister ko, pero hindi ako sigurado kung alin sa dalawang ito ang totoo. Honey, baka hindi na natin dapat bilhin. 1 bilyon ay hindi sulit. Kapag nangako ako, hindi ko binabawi.
Binabati kita, Mr. Grant. 1 bilyon para sa lahat ng spirit herbs. Itong probinsyana, ngayong araw sisiguraduhin kong mapapahiya ka sa publiko. Sandali lang. Ginoong Owen Langley, ang kapatid ko ay kakagaling lang sa probinsya. Hindi siya normal sa pag-iisip. Ginoong Grant, paano mo siya pinapayagan na gumawa ng mga ganong kalokohan? Bakit hindi mo siya kontrolin? Kahit na ang mga Grant ay mayaman, hindi dapat ganoon ang paggamit nito. Ang negosyo ng pamilyang Grant ay hindi lugar para makialam ang mga ibang tao. Ginoong Grant, nag-aalala lang ako sa pera mo. Ang batang Sarah, Sara ang asawa ko. Siya ang binibini ng pamilyang Grant. Maaari niyang gastos ang pera ng pamilyang Grant sa gusto niya. Pero ano? Ano pa ang pero? Ang taong ignorante na katulad mo dapat tumigil sa pagpapahiya sa sarili mo dito. Mahal, sa susunod, panoorin mo ako. True spirit grass nagiging purple kapag nahulog sa tubig alat. Ngayon, salubungin natin ang Ginang Grant para i-verify ang spirit grass. isa kang ganap na impostor. Nagpapakitang gilas na ganitong malaking entablado. Ang pagpapakitang gilas. Ginoong Owen, parang ang Sarah ay walang respeto sa iyo. Sarah, bumaba ka rito ngayon. Tigilan mo ang pagpapahiya sa sarili mo doon. Mga tao. Ginang Grant kanina sinabi ni Miss Harrington na matagal kang nanirahan sa probinsya. Galing sa probinsya? Ang senior sister ko ay siya talaga? Tama, probinsyana ito. Lumaki siya sa probinsya. Talagang hindi siya sopistikado. Kung sa anumang paraan ay nasaktan ka niya, huwag mong babaan ang sarili mo sa kanyang antas. Pero ang mga Harrington ay hindi lahat katulad niya. Halimbawa, tingnan mo si Alyssa. Iba siya rito. May pinag-aralan siya at eleganteng tao. Dagdag pa, siya ay isang nasa pinakamataas na antas na medical na graduate. Anong pinagtatawanan mo? Natatawa ako sa kung paano ang ilang tao ay nakakapagsinungaling nang hindi man lang kumikindat. Ikaw. Sige, iba ka talaga. Bakit hindi tayo magpustahan ngayon? Kung ikaw ang unang makakilala sa lahat ng mga halamang gamot na ito, iinom ako ng tubig na ito. Pero kung matatalo ka, paano ako matatalo? Bukod pa, kung matatalo ako, nasa awa mo na ako. Kung matatalo ka, luluhod ka sa publiko at magmamakaawa para humingi ng tawad sa iyong kapangahasan. Sige. Sasali ako sa laro mo. Kakaiba. Ang bikis na ito ang may pinakamalakas na katangiang panggamot. Nakita ko lang, siya mismo ang nagbikis nito. Talagang apprentice siya ng master. Mrs. Grant, may problema ba? Kaya pala pinalayas ako ni master. May iba siyang apprentice. Napalitan na ako. Sabi ng guro, pambihira ang mata ni senior sister. Isang sulyap lang, nakikilala niya ang pinakamahusay na espiritual na halaman. Mukhang hindi siya si senior sister. Espiritual na halaman ito. Nakahanap si Mrs. Grant ng tunay na espiritual na halaman. Kapag mas lila, mas malakas ang bisa nito. Ang isang ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 1 milyon. Isang halaman lang nagkakahalaga ng 1 milyon? Imposible yan. Swertihan lang yan. Kung magaling ka, magpatuloy ka. Ang tubig sa palanggana ay nagiging matingkad na lila. Master Owen, ano ang tantiya mo? Ang isang ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Ang kalidash na ganito, maaring nagkakahalaga ng 10 milyon? Tama. Oo, napakalakas ng halamang ito. At ito ay tumutubo sa mahihirap na kapaligiran. Karaniwan sa mga rehiyon na napakalamig. 10 milyon ay isang konserbatibong tantiya. Ang mga espiritual na halaman sa bangin sa likod ng bundok ay mas maganda kaysa dito. Magkano kaya ang halaga ng mga iyon? Mayroon siyang ilang talento sa medisina, ngunit hindi ito sapat. Ang pinakamahusay ay hindi pa nahahanap. Madam, ipagpapatuloy ba natin? Siyempre, naghihintay pa rin ako na may magtupad sa pustahan. 2 halaman pa lang yan, swertihan lang yan. Hindi ako naniniwala na mananatili kang swerte. Ang halamang ito ay napakabihira na. Hindi ko inasahan.
na ito ay talagang mamumulaklak. Nakatala sa mga aklat ng medisina na kapag namulaklak ang halaman, ang epekto nito sa isang pasyente ay kasing lakas ng isang eliksir. Gayunpaman, ang isang namumulaklak na espiritual na halaman ay walang anumang kulay. Nakita naman ng lahat, di ba? Walang reaksyon talaga. Sarah, natalo ka. Ngayon, tuparin mo ang pustahan. Lumuhod at humingi ng tawad. Alam ko na nga ba, Sarah ay hindi maaring magkaroon ng ganitong talento. Yung unang 2 beses, swerte lang siguro iyon. Tabi. Gusto mo akong lumuhod sa anong dahilan? Makinig ka, valedictorian. Nakita ko na ang kayamanan. Ikaw ano naman, ang halamang ito ay napakahalaga at napakabihira nito. Para sa katulad mo, natural lang na. Hindi mo makita ang halaga nito. Ikaw! Sarah! Wala ka talagang alam sa kabutihan. Matagal na kitang inis na inis. Yamang ayaw mong tuparin ang pustahan, isang sampal lang ang makakapagpatapos nito. Sarah, ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawang sampalin si Alisa? Naghahanap ka ng kamatayan. Ako... Ginoong Grant, ano ang... Walang sino mang makakapagalaw sa akin. Tigilan na ninyo ang pagtatalo. Ipinaalam ko na si Ginang Grant ang nanalo. Sa anong dahilan? Hindi naman nagbago ang kulay ng tubig at 2 halaman lang ang kanyang nakita. Tama si Ginang Grant. May isang pangyayari kung saan namumulaklak ang halaman kaya hindi ito magbabago ng kulay sa tubig. Matalas ang mata ni Ginang Grant. Ang halamang iyong pinili ay walang katumbas na halaga. Isa ito sa 100 bilyon. Sa ganitong resulta, paano hindi mananalo si Ginang Grant? 100 bilyon? Nako. Matagal ko nang narinig kung gaano kahimala ang mga halamang ito. Hindi ko inaasahang makikita ko ito sa personal. Ganun talaga si Ginang Grant. Matalas ang kanyang mata. Hindi ba't ang yabang-yabang mo kanina? Ano ang nangyari? Ngayon gusto mo nang tumakas ng nakayuko? Sasabihin ko sa'yo, bago ito matapos, hindi ka makakaalis kahit saan. Inumin mo? At pagkatapos, lumuhod ka at humingi ng tawad sa harap ng lahat. Hindi ko ito mainom. Paano kung may lasonet? Ang pustahan ay pustahan. Miss Harrington, takot ka bang sumugal? Eksakto. Muntik na niya tayong mailigaw kanina. Hindi niya kayang matalo. Anong kahihiyan para sa mga Harrington? Tatay, Mr. Grant, tingnan mo, napagalitan ko na siya. Pwede bang kahabagan mo na siya? Mr. Grant, patawarin mo ang aking kamangmangan kanina. Pakiusap, kahabagan mo na siya. Noong inapi mo ang asawa ko kanina, hindi mo ba naisip na magkakaganito ka? Papaluhurin mo ako at magsorry kay Sarah, hindi siya karapat-dapat. Ano kaya kung ganito? Bibilhin ko na lang ang natitirang mga spirit herb. Ituring mo na lang itong regalo ng paghingi ng tawad kay Sarah. Ang naipili mo lang ay itong ilang spirit herb. Ang dami pang natitira. Dahil wala kang mata para sa halaga, edi sige tulungan kitang alisin ang mga ito. Ikaw? Ibigay mo lahat sa kanya. Nasuri ko na ang tambak na ito. Walang spirit herb, mga damo lang. Sigurado ka ba? Tinatanggap ko ang kompensasyong ito. Pero magkano ang iniaalok mo? Magbabayad ako. 100 milyon. Deal. Tatay, huwag kang magpanik. Basta't sa bunton ng mga damong iyon, may isang spirit herb, hindi tayo lugi. Eksakto. Hindi mo ba pinagkakatiwalaan ang mata ni Alisa? Mas masama pa ba ang paghusga niya kaysa doon sa probinsyana? Kaysa doon sa probinsyana? $100 milyon na ito. I-verify ang pondo.
Gumagastos ng 100 milyon si Miss Harrington para bilhin ang lahat ng natitirang spirit herbs. Mga bisita, magkakaroon tayo ng maikling pahinga. Magsisimula na rin ang pagsusuri para sa mga spiritual properties. Isang tangkay ng foxtail grass. Isang tangkay ng damo. Hindi. Paano nangyari ito? Imposible ito. Paano ito nangyari? Alyssa, Tatay, Lumayo ka sa kanya. tara ginatungan mo ako. Anong kinalaman ko doon? Ikaw ang nagpumilit na bilhin ang mga yon. Kaysa titigan mo ako, tingnan mo ang kalagayan ng tatay mo. Tingnan mo ang lagay niya, dalhin mo na siya sa ospital. Tatay, tara na dalhin natin siya sa ospital. Hayaan mo na, nakakainip na Tara na, pagbalik ko, gagamitin ko ang mga spirit herb na yon para magluto ng medicinal meal para sa'yo. Tingnan natin kung paano sila gumana. Sandali! Mrs. Grant, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Dawi ang personal na pendant na jade ng guro. Bakit nasa iyo ito? Ate, ikaw talaga. Sandali. Huwag mo pa akong tawaging ate. Sino ka ba talaga? Bakit hindi kita nakita dati? Ako ang pinakabagong apprentice ng guro. Natural lang na hindi mo ako kilala. Pero ang pendant na jade, sinabi niya mismo sa akin na ibigay ito sa iyo agad sa sandaling magkita tayo. Sinabi ng guro kapag nakita mo ang isang may potensyal, ibigay mo sa kanila ang pendant na jade. Plano niyang kunin isang huling apprentice. Nagtataka ako kung bakit hinahanap niya ako. Kaya may assignment siya para sa akin. Nasaan siya? Bakit hindi siya mismo pumunta? Nagseklusyon ng guro kamakailan. Hindi siya nakikita ng kahit sino at hindi siya naglalakbay malayo pero nagpadala na ako ng mensahe tungkol sa pag-aasawa mo. Kapag lumabas siya, dapat pumunta siya agad. Dapat ngayon na lang. Ma'am, may isang bagay na curious ako. Kilala mo ba ang Guro Owen? Bakit kayo nag-usap ng matagal sa auction ngayon? Sabihin mo sa akin, may balita siya tungkol sa Dr. Stone? Guro, siya ay isang baguhan lang batang-bata. Sa seniority, dapat siya tawagin ako na ate. Nagbibiro ka, ma'am. Well, Hello, Guro. Ako ito, mahal kong apprentice. Nasa harap ng bahay mo ako at pagod na pagod ako. Ano? Nagpakita ang Dr. Stone? Malapit lang siya. Talaga? Nandito ka? Pupunta ako agad para kunin ka. Sarah, Guro, nasaan ka na? kung hindi mo bubuksan ang pinto ngayon din, aakyat na ako sa pader. Nandito ako sa pinto. Wala akong nakikita sa'yo. Nasa tamang lugar ako. Ito ang bahay ng Grant, di ba? Sarah, nagdala pa ako ng herbal na pampalakas para sa'yo. Kung hindi ka pa lalabas, magagalit na ako. Hoy. Hindi, nandito talaga ako sa pinto. Wala talaga akong nakikita sa'yo. Huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin si Dr. Stone. May balita na dapat tayo sa lalong madaling panahon. Pero, Mr. Grant, tumigil ka muna sa trabaho. Tikman mo ito. Espesyal kong ginawa para sa'yo ang sopas na panggamot na ito. nagtataka nga ako kung bakit yung CEO na parang yelo ay laging nawawala sa sarili sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Nagtatago ka pala rito ng isang maganda. Anong ibig mong sabihin sa pagtatago? Ako ang kanyang isa at tanging asawa. Ang kanyang asawa sa batas. Sino ka? Hindi ba't dapat kinukuha mo ang iyong guro? Nasaan na siya? Sino ang nakakaalam kung saan napunta ang matandang yon? Ang tagal kong naghintay at hindi siya nagpakita. Babalik na ako sa trabaho mo. Huwag mong kalimutang inumin ito. Matagal ko itong nilaga. Mabuti ito para sa kalusugan mo. Maglilibang muna ako. Mr. Grant, huwag mong kalimutang inumin ang sopas. Saan mo nakita ang babaeng ito? Isang magandang bagay na tulad niya. Napunta ba talaga sa isang matandang tulad mo? Kung magpapatuloy ka sa ganito, huwag ka nang bumalik. Well, narinig ko na ang isang si Mr. Grant ay gumastos ng $1 bilyong ng biglaan para kay Mrs. Grant. Nagtataka lang ako. Sa dating ugali mo, walang babae ang makakatiis ng 5 minuto sa'yo. Oh, kaya kayong dalawa ay nagawa na? And dali yung mga binti mo, siya ba ang unang gumawa ng hakbang?
Ang matandang yon, ang matigas ang ulo, sabi niya magkikita kami pagbaba niya mula sa bundok. Pero nagtampo lang pala siya ng mag-isa. Wala akong ideya kung saan siya tumakbo. Pinahanap niya ako sa kanya sa lahat ng lugar. Bahala na. Masaya na ako at nakita kita aking munting gili. Sa akin ka natitira mula ngayon. Guardia! Opo. Anong nangyayari dito? Gusto nyo bang mawalan ng trabaho? Paano nakapasok dito ang isang pulubi? Sino ang tinatawag mong pulubi? Nandito ako para hanapin ang asawa ko. Ang asawang hinahanap mo ay malamang yung bagong empleyadong kinuha namin para maglinis ng mga kubeta. Nakakatawa talaga. Alam mo ba kung nasaan ka, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok dito. Makinig ka. Ito ang Grant Corporation. Hindi ito lugar para sa isang probinsyana na tulad mo. Palayasin mo siya. Palayasin mo na siya ngayon. Pinapapasok nyo ang bawat basurang galing sa kalye. Gusto nyo pa bang magkatrabaho o hindi? Bitawan niyo ako! Huwag mong hawakan yon. Buong araw ko ginawa ang pananghalian na ito para sa asawa ko. Ano ka ba? Isang probinsyana? Dinala mo pa ang aso mo. Tingnan mo ang itsura mo. Kakarating mo lang mula sa probinsya. Ang baho mo, nakakadiri talaga. Mas mabuti pa rin ako kaysa sayo. Mukha kang desente sa labas pero sa totoo lang nakakasuka ka. Anong hinihintay nyo? Palayasin nyo siya ngayon din. Hindi ako aalis. Anong nangyayari dito? Ginoong Grant, anong ginagawa mo rito? Itong baliw na babae ay may daladalang asong kalye at ayaw tumigil sa paggulo rito. Sabi pa niya, hinahanap niya ang asawa niya. Pero huwag kang mag-alala, papatawag ko ang seguridad para paalisin siya ngayon din. Ethan, sagipin mo ako, sagipin mo ako. Ito ang boss ng kumpanya natin. Kung magpapatuloy kang sumigaw, maniwala ka, gagawin ko. Anong ginagawa mo sa asawa ko? Lahat lumabas. Ginang Grant, dapat sana ay nagpaalam ka muna bago ka pumunta. Sobrang abala si Ginong Grant, kaya wala siyang oras para magpadala ng sasundo sa'yo. Hindi na yon importante. Ang espesyal kong hapunan. Wala na. Sayang lang ang lahat ng ginawa ko ngayong araw. Ginong Grant, nagkamali ako, bulag ako at hindi ko nakilala si Ginang Grant. Ngayon mo lang na-realize na mali ka. Nasaan yung ugali mong yan kanina? Bukod pa dyan, kahit hindi ako si Ginang Grant, hindi mo dapat tratuhin ng ganun ng ibang tao. Noah, sabihin mo sa HR na asikasuhin ang kanyang papeles. Ayokong makakita ulit ng katulad niya. Opo, sir. Ikaw sumama ka sa akin sa itaas. Sabihin mo sa akin, bakit ka pumunta rito para hanapin ako? Ganoon na naman, bakit palagi niyang ginagamit tong trick na to? Ang totoo niyan, palagi nitong pinapakilig ang puso ko. Diretso na sa punto, huwag kang pumunta rito para gambalain ako kung wala namang importante. Ang isang asawa na nagdadala ng espesyal na hapunan para sa kanyang asawa, paano naging gambala yon? Mahal na Ginoong Grant, sigurado akong hindi mo pa nasubukan. Ang ganitong uri ng maginhawa at mainit na buhay pamilya, hindi mo alam kung ano itong... Bibigyan kita ng 3 segundo. 3. Wala na akong pera, Ethan. Pwede bang makuha ko? Ang allowance ko para sa buwang ito ng maaga, kahit kaunti lang. Natanggap ang bayad, $5 milyong. Sapat na ba yon? Sobra-sobra na talaga, sobra-sobra na. Para mabayaran kita, Ethan, hubarin mo ang pantalon mo. Uubos na ang oras natin. Maghuhubad ng pantalon. Dito? Bukas ang pinto. Kayong dalawa, tuloy lang. Tuloy lang. Manang alagaan mong mabuti si Ginoong Grant. Hindi ganun. Isinara na ang pinto. Hubarin mo, talagang nauubusan na tayo ng oras. Kailangan kitang turukan ng karayom 2 beses sa isang araw. Pinakamabisa ito bago mag 10 p.m. Sarah, ang ganitong bagay, maaari bang maging mas maingat ka? Huwag kang palaging nagsasabi ng mga katagang tulad ng maghubad ng pantalon. Kung hindi ko sasabihin yon, ano ba ang dapat kong sabihin? Huwag na, lumaki siya sa probinsya, sanay siyang walang pakundangan. Tigilan muna natin ito ngayon. Sige. Pero baka mas malalim ang pasok ko ngayon. Baka makaramdam ka ng sakit. Wow, ganun ba kagrabe?
Hindi ko inakala na, sa pribado, ang makapangyarihang si Ginoong Grant ay siya pala ang tumatanggap. Sa pakikinig pa lang, nahihiya na ako. Kaya pala sinasabi nilang absence makes the heart grow fonder. Mga bagong kasal, talagang ganito kasigla. Sige. Tapos na tayo. Sa susunod, maaari bang mas mahinahon ka? Sa susunod, baka mas mahinahon ako kung nasa kama ka. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa nito ng ganito, mahirap kontrolin ang pressure. Ang arte-arte ng lalaking ito, mahirap kumita ngayon. Sige, tumayo ka, maglakad ka ng ilang hakbang. Dahil ang mga meridian sa iyong mga binti ay na-stimulate na, dapat makakatayo ka ng sandali. Ang gamot ko ay magiging handa para sa iyo mamayang gabi. Sa gamot, dapat mas mabilis kang gagaling. Umalis ka dyan, papasukin mo ako. Wag. Ethan. Sarah, pinapatay mo si Ginoong Grant, di ba? Alam mong may sakit ang mga binti niya pero... At... Gayon man, may masamang balak ka. Ginoong Grant, dadalhin kita sa ospital. Binibining Harrington, magpakabait ka naman. Ang pakikitungo ko at ng asawa ko ay aming usapin at wala kang kinalaman dyan. Sarah, dalhin mo ako sa dressing room para magpalit. Sige. Ikaw... Ano ito? Mukhang napakamahal nito. Hindi naman ito kay Sarah, di ba? Tama na, Binibining Harrington. Sinabi ko na sa'yo, hindi ka welcome dito. Dumating ka pa talaga dito para mapahiya. Nasisiyahan ka na ba ngayon? Pwede ka na bang umalis? Magkano ang halaga ng jade pendant na ito? Paano mo nakuha ang jade na ito? Anong pagkakataon, Master Owen? May special ba sa jade na ito? Ang jade na ito ay pamanang-ari ng pamilya ng master ko. Kamakailan ko lang ibinigay ito sa aking senior sister. Paano ito napunta sa'yo? Saan mo ito nakuha? Master Owen, sino ba ang senior sister na sinasabi mo? Ang hiyas na ito ay kumakatawan sa simbolo ng pag-aaral sa ilalim ng angkan ng medical saint. Ang ate ko, ibibigay lang niya ito sa taong pinili niya. Pero ngayon, nasa'yo na. Ni hindi mo nga kilala ang ate ko. Sabihin mo, saan mo talaga nakuha ang hiyas na ito? Isang angka ng mga mag-aaral, basta naniniwala akong akin ang hiyas na ito. Ako ang mag-aaral ni Dr. Stone. Kuya, ganyan ka nga raw, sabi ni ate. Nawawala ka sa sarili mo sa ilang salita lang. Ano ang ibig mong sabihin? Yun nga ang iniisip mo. Kung hindi, paano napunta sa akin ang hiyas? Akala mo ba ganun ka-inutil si ate? Ang isang hiyas na ganito kahalaga para sa isang ordinaryong tao tulad ko, madali lang nakawin sa kanya? Siya pala ang pinili ng ate ko para maging estudyante. Pero nung auction noon, halatang wala siyang anumang talento. Nagsinungaling ba sa akin si Alisa? Pero totoo talaga ang hiyas na ito. Sige na kuya, dumaan lang ako para maglibot ngayon. May iba pa akong gagawin. Aalis na ako. Halika na, mahal. Alin ang gusto mong subukan? Kailangan ko ba talagang kainin to? Hindi makapili, ayos lang. Ako na ang pipili para sa'yo. Ano ba talagang to? Ang mga gamot na gawa sa mga halamang espiritual na binili natin ay naibenta sa auction. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang gamot na ito ay napakalakas. Kapag kinain mo ito, parang nag-aapoy at lumalaki ka. Ito ba ang ibig mong sabihin sa malakas? Sarah.
Diretso siya sa banyo pagkatapos uminom ng gamot. Baka maling gamot ang naibigay ko sa kanya. Ay nako, ang gamot na ibinigay ko sa kanya ay para sa pagdudumi ng tuta. Akala mo makakatakas ka pagkatapos mong gawin ang lahat ng to. Sarah, talagang pinagbuti mo. Ginong Grant, hindi ko pa rin makontak si Ginang Grant. Isang walang kalaban-labang babae lang siya. Gaano pa kalayo ang narating niya. Maghanap pa. Kung malaman ito ni Lolo, papatayin niya ako. Ang lakas ng ulan, saan kaya siya nagtatago? Ano ang nangyayari? Bakit may naririnig akong may nangyari sa bahay? Pinag-initan mo na naman ba si Sarah kaya umalis siya? Lolo, ako? May mukha ka pang tawagin akong lolo? Sasabihin ko sa'yo, maliit na pasaway. Hanapin mo siya ngayon din. Huwag ka nang umuwi kung hindi mo siya mahahanap. Ano ba ang ginagawa ni Sarah doon? Mga tanga ba ang mga taong to? Bakit hindi pa nila ako nahahanap? Kung hindi sila darating agad, mamamatay talaga ako sa ginaw. Hindi ko na dapat ginawa itong drama na to. Ano ba ang ginagawa mo dito sa pagtatago? Masyado ba akong naging mahigpit sa kanya? Bakit pa kaya siya ganyan ang itsura? Tumayo ka at sumama ka sa akin pa uwi. Ang sama ng pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam ko dahil sa ulan. Pakiusap, huwag ka nang magalit sa akin. Pakiusap, huwag mo akong paalisin. Ginong Grant, baka naman si Ginang Grant ay nauulanan. May konting lagnat siya. Masama ang pakiramdam ko. Yung walang puso na yun. Ganito na ang lagay ko ay wala pa ring pakialam. Gutom ka ba? Hindi. Magtotoo ka, sinadya mo bang manatili sa labas para magmukhang biktima at patawarin kita? Hindi. Ay nako, nahalata na ba niya? Sarah. Oh, mali ang kwarto. Huwag mo akong pigilan. Lolo, sakto ang dating mo. Gutom na ako. Sabay tayong kumain sa labas. Hindi ka ba makikipag-bonding kay Ethan? Nag-aalala ako na nag-aaway kayo. Hindi ko inaasahan ito. Hindi, Lolo. Wala kaming anuman. Talagang wala. Hindi pwedeng ganoon. Mag-asawa kayo sa batas. Hindi ka tanggap-tanggap na wala talaga. Inaasahan ko pa ang apo sa tuhod sa susunod na taon. Lolo, ano ba ang sinasabi mo? Nandito si Lolo, malamang hindi na niya ako palalayasin. Bakit kumakabog ang dibdib ko kanina, nanay, tatay? Bakit kayo nagmamadali? Nagkagulo ka na naman ba? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin na naman? Sa huling auction, malinaw naman na si Sarah ang nagmaneho sa likod ng mga eksena. Paano naging kasalanan ni Alyssa? May lakas ka pa ng loob na sabihin iyan. Kung hindi mo siya sinobrahan sa pagpapalaki, may iwasan kaya niya ang ganito. Tama na. Nanay, tatay, sa ngayon ako ang tagapagmana ng Miracle Dr. Stone. Ano? Sandali. Ito ang simbolo. Sa pamamagitan nito, tiyak na titingin sa akin ng iba si Ginong Grant. Pagkatapos ng lahat, ang pinakakailangan niya ngayon ay koneksyon kay Dr. Stone. At tungkol sa posisyon bilang Ginang Grant, hindi ko hahayaang makuha yon ng putang yon. Sarah, maghintay ka lang. Hello, sino ito? Sino pa ba? Siyempre ako ang iyong master. Master, tinawagan mo rin ako. Nasaan ka na? Ilang araw na kitang hinahanap. Buti na lang at matapat ka pa rin at naaalala mo ako. Makinig ka, bumangon ka na. Maghanda ka para salubungin ako. Tingnan mo ang oras. Bakit natutulog ka pa? Sigurado ka bang hindi ka na naman maliligaw ngayon? Tigilan mo yan. Bilisan mo at maghanda ng salo-salo para sa akin. Malapit na ako. Matagal-tagal na rin mula nang huli kitang makita. Namimiss ko na nga siya. Ano yung ingay? Ikaw, matanda, ano ibig mong sabihin? Pinapalayas mo ako? Ngayon ako ang estudyante ni Dr. Stone. Kung gagaling ang binti ni Mr. Grant ay nakasalalay sa kalooban ko. Iminumungkahi ko na pag-isipan mong mabuti ang sinabi mo. Binabanta mo ako? Ay kung oh? Sige, Miss Harrington, pwede kong palampasin ang patuloy mong pag-target sa asawa ng aking apo sa ngayon. Kung ipakikilala mo kami kay Dr. Stone, pwede kang pumili ng kahit anong property sa ilalim ng Grant Corporation. Pero kung nagsisinungaling ka,
Huwag mong sisihin ang pamilyang Grant sa pagiging walang awa. Tungkol sa property. Hindi ko naman talaga gusto yon. Pero tungkol sa pagpapakilala, pwede namang pag-usapan. May isa akong kondisyon at iyon ay palayasin si Sarah. Ano? Sino? Sino daw ang dapat umalis? Ay, Paano mo nakuha ang aking jade pendant? Ikaw ang estudyante ni Dr. Stone? Anong Dr. Stone? Seryoso? Ang master ko hindi yan ang tawag sa kanya. ni hindi mo nga kilala si Dr. Stone. Mukhang ang hiyas na ito ay walang kinalaman sa kanya. Totoo, ang bagay na ito ay natagpuan sa opisina ni Ethan. Isang probinsyanang walang klas lang siya. Nakakahiya makita kasama siya. Bakit papayag si Ethan na pumunta siya sa opisina para magpakita? Isang probinsyana, bakit kailangan mong agawin lahat? Kaya mo bang bayaran kung masira mo ito? Si Dr. Stone mismo ang nagbigay nito sa akin. Anong kinalaman mo? Kalokohan yun. Bitawan mo, ibigay mo sa akin. Sarah, makinig ka. Habang maaari pang magamot ang mga paa ni Ethan, mas mabuting mag-empake ka na at umalis. Kung hindi, kung maantala mo ang paggaling ni Ethan, ikaw ay magiging kahihiyan ng buong pamilya Grant. Alisa, sumusobra ka na. Sa kakayahan mong magpagamot, paano ka karapat-dapat sa hiyas na ito mula sa Diyos ng medisina? Hindi ikaw ang huhusga kung karapat-dapat ako o hindi. Ang master kong si Dr. Stone ang magdedesisyon. Kung hindi ka kontento, hanapin mo siya mismo. Alam ng lahat na mahirap hanapin si Dr. Stone. Halos walang nakakakita sa kanya sa publiko. Tungkol naman sa pagharap sa kanya, duda akong kaya mo. Lolo, hindi ka pwedeng pumasok dito. Sabi ko sa'yo, nandito ako para hanapin ang estudyante ko. Master, Nandito ako para makita ka, mahal kong estudyante. Anak, nandito ako. Master, na miss kita. Namimiss mo ako o namimiss mo lang ang pampatay ng insekto? Master, wala kang idea. Dito sa syudad, walang kasiyahan. Pare-pareho lang ang itsura ng lahat. At hindi ako pwedeng manghuli or magkabayo. Nakakabagot. Talaga? Oh? Bakit parang nakita ko na tong taong to dati? Sir, pakiabot po ang gamot. Sarah, sino ito? Ako ang master ni Sarah. Doctor, Gaya ng amo, gayon din ang alaga. Pareho silang madumi. minamaliit ba ako ng binibining ito? Sinasabi mo bang hindi ako dapat nandito? At least alam mo sa sarili mo. Master, huwag mo na siyang kausapin. Malaking tao siya. Daw ang huling apprentice ni Dr. Stone. Ang patunay ay yung hantong na jade sa kamay niya. Ano? Kailan ko naman kinuha ang isang walang galang at pangkaraniwan, bastos na babae bilang huli kong apprentice? Ano? Kahit ang isang matandang pulubi tulad mo ay alam ang reputasyon ni Dr. Stone? Dr. Stone? Si Dr. Stone nga. Pero bakit mukha siya sa kanya pero hindi... Ang buong bagay na Divine Doctor ay katang-isip lamang ng mga mortal na ginawa para sa mga tao, para sa iyo. Dahil apprentice ka ng Sage of Medicine, ipakita mo ang kaya mo. Ano ang ibinato mo sa akin? Haha, para sa apprentice ng Divine Doctor, ganito lang ang kaya mo. Security, ilabas siya. Sarah, alin ang asawa mo? Guro. Isang lumpo? Hoy, huwag kang magpanggap na malapit tayo. Hindi kita kilala. Sarah, mag-divorce ka sa kanya ngayon din. Guro, pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. Wala na ako. Sa dami ng drama na ito, paano ako makakaipon ng sapat na pera para makabili ng mansion? Guro, may problema ba sa akin na hindi mo gusto? Bakit ka nagsimulang magsabi ng mga nakakasakit na salita sa pagpasok mo pa lang? Ginoo, pasok po tayo at mag-usap. Huwag kang mag-atubiling sabihin ang anumang hiling mo. Sarah, nasaan ang kusina? Guro, bakit mo hinahanap ang kusina? Sarah. Tingnan mo ang lugar na ito. Kusina, wala nga. 3 beses na akong naglibot at wala pa rin akong nakitang banyo. Guro, nasa syudad na tayo, hindi sa bundok. Guro, nagugutom ka ba? Ganito na lang. Kukunin ko ang pinakamagagaling na chef sa capital city at ipapadala ko silang lahat sa iyo. Hoy, may karne ba dito? Siyempre naman. Maghapon akong nagbiyahe at wala pa akong nainom na kahit isang patak ng tubig. Tara, dito po tayo. Sandali, hindi pa ako tapos magsalita. Sarah, ang kapalaran mo. Sa hilagang kanan, talaga. Guro, sinunod ko ng eksakto ang direction mo. Talaga? Si Ethan Grant ang nakalaan para sa akin. Hindi ako nagkamali ng direksyon. Seryoso ka? Siyempre, kailan pa ba ako hindi sumunod sa'yo?
Kaya itong may kapansanan ang pinili mo? Tama. Ano naman? Kung alam mo lang kung gaano siya kayaman, baka ikamatay mo sa takot. Sarah, nagbabago ang lalaki kapag yumaman. Kakakilala nyo lang, nagpakasal na kayo. Hindi tama ito. Pero para magtagal ang dalawang tao, kailangan nilang dumaan sa ilang maliliit na pagsubok. Kaya kailangan mong makipaghiwalay. Kino, ang kasal na ito, hindi pwedeng buwagin. Bakit? Kasi ang ina ng anak ko ay hindi pwedeng umalis sa pamilyang ito. Ano ang sinabi mo? Si Sarah ay buntis siya. Sige, kahit papaano may dahilan na. Master, huwag ka nang magpakahirap. Mayaman ang asawa ko, sigurado na ang buhay natin. Manatili ka na lang sa akin at mag-enjoy ka sa buhay mo. Hoy, ako ay hindi ang tipo ng taong nag-iisip tungkol sa pera. 10 milyong dolyar ang naideposito. Gino, ito ay regalo mula sa pamilyang Grant. Tanggapin mo na ito. Ang pera ay isa lamang bagay sa mundo. Pare, pambihira ang pangangatawan mo. Likas kang angkop para sa martial arts. Talaga? Nagkatuluyan din sila. Teka, tumigil kayo. Bakit ang lapit-lapit ninyong dalawa? Mahina ang mga binti ni Ethan. Master, kapag nag-uusap kami, kailangan ganito kalapit. Mas madali kasi. Ang mga binti ko ay halos walang silbi. Ginoo, kung dahil sa mga binti ko kaya hindi mo inaaprubahan ang kasal na ito. Sandali, sino ang nagsabing walang silbi ang mga binti mo? Sabihin mo sa akin, gusto mo ba siya o ang pera niya? Kung gusto mo siya, dapat pagalingin mo ang mga binti niya. Didit sa galing sa mga binti niya ay makakatipid sa iyo ng maraming abala. Talaga? Siyempre, tiningnan ko ang mga bituin. Malinaw na ang daan. Mahal, ipagamot na natin yan. Hoy, saan ka pupunta? Gino, huwag na nating pakialaman ang magkasintahan. Maglaro kaya tayo? Maglaro tayo ng ilang round. Hahaha. Sarah, ano ito? Honey, sinabi ko na ay aayusin ko ang mga binti mo. Sa loob ng 3 araw, makakatayo ka na ulit. 3 araw? Ako, Player 4. tingnan ko. Brad, ano ang ginawa mo? Pinagpalit mo ang tubig ko. Isa pa. Nandiyo na. Ang spirit pill ay handa na. Ethan, bilisan mo at kunin mo ito. Kapag kinain mo ito, magagawa mong tumayo ng ganap. Ma'am, sinusubukan mong patayin si Mr. Grant para makuha mo ang kanyang estate? Huwag mong maliitin ang pill na ito. Ito, Tumawag ng doktor, mabilis! Bakit tumawag ng doktor? Ang Great Master ng mundo ay narito mismo. Panoorin mo ako. Sarah ay pagod lamang at nahulog sa pagtulog. Hayaan mo siyang matulog ng mas matagal. Sir, ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba sinabi na hindi ka makakakain? Mas mabuti para sa iyo na hayaan mo akong magbigay ng needle para hindi ka masyadong magdusa. Wag. Kakain ako. hello? Sarah, nagkamali ako noon. Bumalik ako at nagseryosong nagnilay-nilay. Nagpa siya akong humingi ng tawad sa'yo. Mas paniniwalaan ko pang magsisisi ka kaysa paniwalaan na may multo sa tabi ko. At yung jade pendant na yon, hindi mo ba yan laging gusto? Pero hindi talaga ako makakaalis ngayon. Halika rito, ibibigay ko sa'yo. Siguro sumisikat na ang araw sa kanluran. Anong klaseng laro ba to ni Alisa?
Hello, hinahanap ko si Alyssa. May bilin si Miss Alyssa. Dapat naming alagaan ng maayos ang inyo. Sundan mo ako. Alyssa, para humingi ng tawad sa akin, kailangan bang maging ganyan ka-formal? Mr. Grant, mula nang gumaling ang binti mo, tuloy-tuloy ka na sa pagtatrabaho. Hindi pa ako nakakatulog ng halos 2 araw. Ano? Gusto mo bang kantahan kita ng Oyayi para makatulog ka? Hindi. Tulungan mo akong tumayo, kaya ko pang magtrabaho. Pero Mr. Grant, tungkol kay Dr. Stone na kukuha ng apprentice, halos lahat na sa capital city ang nakakaalam. Dapat ba nating... Pasensya na, kailangan kong sagutin tong tawag. Hello? Ano? Sinasabi mo bang si Madam ay nasa Midnight Lounge? At nagho-hostess? Ginong Grant. Ginong Grant, ano ang ginagawa mo rito? Umalis ka sa daan. Maraming tao rito, bakit hindi ka pumunta sa ibang lugar? Hoy, Miss Harrington. Talagang madalas tayong nagkikita. Paano namin na si Suiwing ang binibini ay napapasok sa problema, palagi kang naroon. Sabihin mo, ano ba talaga ang balak mo? Talagang sorry ako, Ginong Grant. Hindi ko inaasahan ng Sarah na gumawa ng napakalaking pagkakamali. Kasalanan ko lahat bilang kapatid niya. Hindi ko siya maalagaan ng maayos. Ano ang ginawa niya? Kasama niya ang mga lalaki sa Suite 808. Huwag mo siyang pagmalubha. Bata pa siya at may pagkakataon pa siyang magbago. Hoy, Ginong Grant! Ginong Grant! Sarah, tapos ka na! Sa pampagana, plus ang kwartong puno ng mga cops, sa oras na buksan ni Ginong Grant ang pintuan, masisira ang reputasyon mo. Makikita ko kung paano mo makakalabas sa pagkakataon na ito. Hindi talaga siya magkakaroon ng problema, hindi ba? Pakshet, alam ko siya ay isang walang isip na tanga. Bakit ko siya pinapunta sa ganitong peligrosong lugar? Bro, nakikiusap po ako. Pwede mo rin bang tingnan ang pulso ko? Naiintindihan ko. Ito ay regalo para sa iyo, guro. Ay naku. Bawasan mo ang pag-inom ng alak, nasisira na ang atay mo. Uminom ka pa ng 2 taon at mamamatay ka na. Opo, salamat, guro. Sunod. Guro, huwag ninyo po sana itong maliitin. Iilan lang naman ang mga gintong baras na ito. Ang totoo, ngayon, hindi ako nakapagdala ng sapat. Sa ibang araw, talagang pagbubutihin ko ito para sa inyo. Kahit magdiborsyo ako mamaya, kaya ko pa rin mabubuhay pa rin ako sa pagtitinda sa kalye. Talagang swerte ko ito. Ilagay mo na lang dyan. Ay, naku! Ang kaso mo ay mahirap sabihin. Guro, ito ang kontrata na gustong-gustong pirmahan ni Ginong Grant. Bago ito, hindi ko alam na ikaw pala ang Ginang Grant. Kaya, hindi maganda ang pakikitungo ko kay Ginoong Grant. Ngayon, nagpasya na ako na makipagtulungan. Talagang makikipagtulungan ako. Sana hindi ninyo ito ipagkait sa akin. Well, Mahal, paano mo nalaman na nandito ako? Ano ang silang kayayari? Magino, ikaw. Uwi na ako. Huwag kang magmadali. Tingnan mo. Ito ang kontratang pinirmahan ko para sa'yo. Hindi ba ito ang kontratang $1 billion? Isang linggong nagnegosyo si Ginong Grant. Pero hindi nakuha. Nang sumali si Ginang Grant, natapos din agad. Sabi ko, uwi na tayo. Teka, Grandmaster! Teka mga Gino, pag-usapan natin ang negosyo. Anong ginagawa mo? Sino ang nag-utos sa iyong pumunta rito? Alam mo ba kung gaano ito kadelikado ngayong araw? Kung may nangyari sa iyo, ano ang gagawin? Ni Lolo? Nag-aalala ba talaga sa akin ang lalaking ito? Lagi mo akong inalimot noon. Bakit ngayong lumabas lang ako? Nagalit ka ng ganyan? Nainggit ka ba? Naiinggit? Masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo.
Sara, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kailangan ko pa bang ipaalala sa iyo? Isa ka ng miyembro ng Pamilya Grant ngayon. Asawa mo ako. Lahat ng ginagawa mo ngayon ay nakakaapekto sa reputasyon ng Pamilya Grant. Kaya, kung hindi ako dumating at kinuha ka, alam mo ba kung ano ang headlines bukas? Si Ginang Grant ay lumabas kasama ang maraming lalaki sa gabi. Nagpapatugtog ng ilang lalaki. Gusto mo ba ng ganyang klaseng balita? Pero ako, tumahimik ka hanggang hindi ko sinasabi sa iyo na magsalita. Huwag kang magsasabi sa akin ng kahit ano. Magsalita ka na. Ginoong Grant, may mga paparazzi talagang naghihintay sa harap at likurang pinto. Natanong ko na sila, talagang gawa ng mga Harrington. Alyssa? Ganun ba? Paulit-ulit sinusubukan niya ang aking pasensya. Akala ba niya na mapagpasensya ako? Mukhang panahon na para turuan sila ng leksyon. Kaninang umaga, yung kaso kay Ginong William, tandaan mong asikasuhin. Sige. Ginoong Grant, yung sekretaryang tinanggap mo ilang araw lang ang nakalipas ay narito na para mag-ulat. Binibining Harrington? Anong ginagawa mo rito? Paalisin mo siya, hindi ka welcome dito. Ako ang nag-utos sa kanyang pumunta. Pero Ginong Grant, siya... Malinaw naman na dati siya... Narinig ko na ang tungkol doon. Si Binibining Harrington ay nakamit na ang pagkilala ni Dr. Stone at naging huling apprentice niya. Tama ba? Siyempre. Salamat sa pagtitiwala sa akin, Ginong Grant, at sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng ilang araw, kapag natapos na ang pag-iisang dibdib ng guro ko, sisiguraduhin kong siya mismo ang mag-e-examine sa iyo. Ang natitirang lason sa katawan mo ay maaalis na. Naisip ko na sa loob ng 2 araw, magdaros tayo ng welcome banquet para sa iyo. Noah, ipagkakatiwala ko sa iyo ang bagay na ito. Tandaan mo, kailangang maging isang granding okasyon ito. Imbitahin ang lahat ng socialites at elites na maaari mong mapapunta doon. Pero... Sige, naiintindihan ko. Magsisimula na akong makipag-ugnayan sa mga tao. Ginoong Grant, dahil ako na ngayon ang iyong sekretaryang assistant, ano ba talaga ang dapat kong gawin? Kailangan mong turuan ako. Ay! Ginong Grant. Aray, Pasensya na po, Ginong Grant. ano ginagawa ninyong dalawa? Ay, Sarah, huwag mong sisihin si Mr. Grant. Kasalanan ko lahat. Ano nangyari sa ilong mo? Huwag mo itong alalahanin. Sabihin mo muna sa akin, anong ginagawa ninyong dalawa? Wala kaming relasyon. Huwag kang magkagulo. Ako ang nagkakagulo. Sige. Ethan, akala mo matapang ka. Gumagawa kayo sa likod ko. Hindi ko na gustong kausap ka ulit. Perpekto ito. Nag-aalala ako na kung sobrang close sila, mahihirapan ang paghihiwalay sa kanila. Hindi ko inakala ang relasyon nila ay magiging ganito fragile. Mr. Grant, sa tingin ko si Sarah ay nagkamali ng pag-intindi. Bakit hindi mo siya puntahan para aliwin? Okay lang, hayaan mo siya. Sobrang spoiled siya, kailangan niyang magbago. Kung ganon, sige. Mr. Grant, medyo nag-aalala pa ako sa Sarah. Pupuntahan ko siya. Lolo, nagdugo ba ng ilong si Sarah nitong mga nakaraan? Nakita ko lang siya. Simula nang magpagaling siya sa iyo, ganito siya. Ilang beses sa isang araw. Hindi siya nagsasabi kapag tinatanong ko. At ayaw niyang magpatingin sa doktor. Hey! Alam niya na galit ako sa Alyssa, pero nakikita pa rin niya siya sa likod ko. At paano niya pinayagan na umupo siya sa kanya? Pinagaling ko ang sakit mo, nauubos ang lakas ko. Ngayon, nagdugo ang ilong ko tuwing gumagamit ako ng kapangyarihan. At ganito ang pagtrato mo sa akin? Nakakagalit talaga. Marami akong ginawang pills ngayon. Sa susunod, kailangan kong kontrolin ang dami. Bakit ako nahihilo? Ginong Owen, kumusta na siya? Ikaw ba ay nakasakit sa kanya kamakailan? Ako, Huwag kang mag-alala ng sobra. Pagod lang siya nitong mga nakaraang araw. Kapag nakapagpahinga ng maayos, gagaling din siya agad. Hindi ko inasahan na si senior sister dahil sa kanyang sakit ay mapapagod ng ganito kalala.
Sobra na ang pagod ng katawan niya. Talagang nahulog na ang loob niya sa kanya. Gising ka na pala. Sa mga susunod na araw, dito ka na lang sa bahay at magpahinga. Ang pagtingin sa mga bulaklak ay makakatulong para mag-relax ka. Ang daming bulaklak. Magkano ba ang halaga nito? Hindi naman pera mo yan. Ito bis na para sa iyo. Kung kulang pa ito, marami pa. Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Ikaw na kuripot. Sino ang kuripot? Wala akong gusto sa mga alisin mo na. Oo nga pala may bagay na dapat nating pag-usapan. Sige, sabihin mo. Ngayong gumaling na ang iyong mga paa, ang pagpili ng pamilyang Grant para sa isang dalaga ay maaari mo ng pagpasyahan ng magsa. Alam kong ako'y panggulo at galing ako sa probinsya. Hindi ako katulad ni Alisa na lumaki sa karangyaan. Ang pagpili sa akin noon ay tiyak na mahirap para sa iyo. Mag-usap na lang tayo kung kailan tayo maghihiwalay. Gago talaga yon. Sa sandaling banggitin ko ang diborsyo, nawawala na siya. Akala ba niya na wala na akong ibang paraan? Hindi pwede. Babalik ako sa bundok para magpahinga. Binibining Gino. Ano ba ang problema ko? Malinaw na nagdesisyon na ako na umalis. Bukod pa, wala man lang siyang sinabi para pigilan ako. Ito ay nagpapatunay lang na wala siyang pakialam kung mananatili ako o aalis. Pero bakit? Sa ganitong pagkakataon, bakit ang bigat-bigat ng pakiramdam ko? Nakarating ka sa tamang oras. Pumunta tayo sa registry office at tapusin na ang divorce. Ubo. Tapusin ang ano? Huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Nawawala ka kapag binabanggit ko ang diborsyo. Sinasabi ko sa iyo, kailangang matuloy ang diborsyong ito na ngayon. Hoy? Ethan! Masyado kang madamdamin, pero ikaw naman, tanga. Laging ikinukulong mo lang ang lahat sa loob mo. Paano niya malalaman tungkol sa kanya? Alam ko, mahal mo si Sarah, pero ngayong wala na si Sarah dahil sa sakit mong ito, natatakot ako na walang sino man. Ang mag-aalaga sa akin sa huling araw ko. Posible kaya na dahil talaga sa akin siya nagkasakit ng ganito. Lolo, huwag kang mag-alala. Dahil si Ethan ay nagkasakit dahil sa akin, ako na ang bahala sa kanya. Kung ganun, tingnan ko muna siya. Hoy, teka! Lolo, anong nangyari? Iyon. Muntik ko nang makalimutan. Ang babaeng ito ay nasa medisina rin. Kung hahayaan ko siyang suriin siya, agad niyang mabubuko ang kasinungalingan. Haha, gagawin ko. Lolo, gusto ni Sarah na maghiwalay tayo. Ano? Gusto ni Sarah na hiwalayan ka? Hindi, talagang hindi pwede. Ang hirap para makakuha ng napakagandang manugang. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Bilis. Mag-isip ka ng paraan. Bawiin mo siya. Marami namang paraan, di ba? Si Sarah ay mabait ang puso. Kung gagamitin mo lang ang awa, hindi ka niya maiiwan. Tama. Halika rito. Hayaan mo akong magbigay ng ideya. Kunin mo ito. Ito ay pampadagdag ng dugo. Ito ay food supplement. Ligtas ito. Kapag kinain mo ito, pumunta ka sa kanya pagkalipas ng 1 oras. At siguradong dudura ka ng dugo. Magpanggap ka na lang na biktima. Hindi niya kayang iwanan ang isang pasyente at basta aalis. Ganito, nitong mga nakaraang araw, ikaw ang nag-aalaga kay Ethan. Napakahirap ng pinagdaanan mo. Natatakot ako na maubos ka. Magpahinga ka muna. Kahit papaano si Ethan ay nasa ospital na ngayon. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Hindi. Matagal na itong sakit. Hindi ito kayang gamutin ng ordinaryong doktor. Dapat ko siyang tingnan para sigurado. Guro.
Kumusta siya? Natatakot ako. Hindi ito madaling gamutin. Uy! Bakit gising ka? Hindi na lang ba kita tinawagan? Di ba aalis ka na? Bakit nandito ka pa? Ganyan ka pa? Paano ako aalis? Anong ginagawa mo? Ubo. Sa opisina, may mahalagang dokumento na kailangan kong kunin. Sasama ako sa'yo. Ano yung tinitingnan mo? Punasan mo ng maayos. Dito. At dito. Miss Harrington, linawin natin. Nandito ako para magtrabaho, hindi para maging alila mo. Eksakto. Hindi ba dahil lang ito na aksidente kong naisali ng kape mo kanina? At ngayon, sinasadya mong sinisiraan kami, di ba? Hindi ka ba natatakot na malaman ni Mr. Grant? Mr. Grant? Sa ngayon, ang buong buhay ni Mr. Grant ay nasa kamay ko. Kahit na malaman niya na pinapasubo ko kayong dalawang hamak, hindi niya ako pagagalitan. Kung di ka naniniwala, tawagan mo siya at tanungin. Sinasadya mo to, di ba? Alam mo namang mabuti na wala kaming numero ni Mr. Grant, pero ganyan pa rin ang sasabihin mo. Mr. Grant! Huwag kang magpanggap. Sinasabi ko sa'yo, kahit narito si Ethan ngayon, hindi pa rin ako matatakot. Ganun ba? Mr. Grant! Lisa, bakit ka nag-aastang baliw dito? Gusto mo bang malaman ng buong mundo na isa kang loko-loko? Tinuturuan ko lang ng leksyon ang isang empleyado para kay Mr. Grant. Bakit ka nakikialam? Para sa kanya. Anong karapatan mo? Paano mo nasabi yon? Sinusubukan mo ang pasensya ko. Ibabawang kita sa lugar mo ngayon. Ako! Ano ba ang pinainom mo sa akin? Siyempre maganda. 3, 2, 1. Anong kulay ng panty mo ngayon? Itim. Ano sa nangyayari? Hindi ko makontrol ang bibig ko. Pagkatapos mong inumin ang tabletang ito, ang bibig mo magiging totoo lang ang sasabihin mo. Ilan na ang naging boyfriend mo? 10. 10? Hindi ka lang isang manloloko, professional ka pa. Sarah, huwag kang magpakalayo. Oo, gusto ko lang nakawin ang boyfriend mo at gawin siyang nobyo ko. Pinaghirapan ng nanay ko na palitan ng nanay mo. Dahil lang sa'yo, puta ka! Bakit hindi ka na lang namatay sa isang lugar? Ay nako, bakit ko nasasabi ng malakas ang iniisip ko? Sabi ko sa inyo, walang hiya siya. Ang nanay ay kabit, ngayon ang anak naman ay lumalaki na sumusunod sa mga yapak niya. Talagang ibang klase ang pamilyang ito. Puta ka, nangas kang sampalin ako! Sinampal kita. May lakas ka bang gumante? Ang sampalaya. Ay para sa nanay ko. At ito naman ay para sa pagnanakaw sa asawa ko. Oh, sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para ilantad siya bilang isang peking medical genius para sa wakas ay mapigilan ko siyang gamitin ang titulong iyon para manloko ng mga tao. Isa pang tanong. Huwag kang tumakbo. Kayo ba? Ayos lang? Ayos lang kami. Ngayon ang unang beses ko talaga na makilala ang asawa ni Mr. Grant. Napakabata at maganda mo at napakakakayahan mo pa. Oh, talaga naman. Talagang utang na loob namin kay Mrs. Grant ngayon. Seryoso, nakita ko si Alisa na ganun sobrang nakakagaan lang ng loob. Wala naman talaga akong ganong nagawa. Nakita mo rin, lahat ng nangyari ngayon. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit ikaw ay nagpupumilit na panatilihin si Alisa sa tabi mo. Pwede kayang kayo ng dalawa ay... Hindi. May asawa ako, paano pa siya? May hahambing sa asawa ko? Huwag kang magsalita. Itong lalaking ito, parang ibang tao na bigla. Natuto pa siyang magsabi ng mga nakakahiyang bagay. Sarah, tiyagain mo na lang ng 2 araw pa. Malapit na. Hindi na siya magpapakita. Hindi mo pa magawa ang simpleng bagay na ito. Ano pa ba ang silbi mo? Lumabas ka!
Alyssa, anong problema mo? Nagwawala ka na naman mula nang umuwi ka. Dad, wala kang alam. Ang putang yan na si Sarah ay pinagtripan ako at sinaktan pa ako. Ano? Ang tarantadong iyan ay talagang nawalan na ng respeto sa pamilyang Harrington. Alyssa, hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Kailangan mong makuha agad si Ethan Grant. Sa ganoon, kahit isang araw ang pagkakakilanlan mo. Bilang peking apprentice ng milagrosong doktor ay mabunyag, sa panahong iyon, ikaw ay naging ang tunay na Mrs. Grant na. Pagkatapos, tingnan natin kung sino ang maglakas loob na guluhin ang pamilyang Harrington. Tama ka, Ma. Kung ganon, mas mabuti na rin. Ayusin na natin ito. Ginong Grant, nakarating ka rin. Tuloy po kayo. Ibigay mo na lang sa akin ang mga gamit. Malinaw naman ang sinabi ko sa telepono. Narito lang ako ngayon para kunin ang mga lumang gamit ni Sarah. Wala akong oras para sa pakikipagkwentuhan. Naiintindihan ko, Ginong Grant. Alam mo may galit ka pa rin sa pamilya Harrington. Nagkamali kami noon. Kaya nga gusto naming humingi ng tawad kay Sarah ng personal. Bukod pa riyan, hindi mo pwedeng pauwiin ng walang dala ang isang bisita pagkatapos niyang maglakbay ng ganito kalayo. Tama. Tatay, kakagaling lang ni Ginong Grant. Hindi siya dapat umiinom. Ginong Grant. Uko. Tayo'y magtutungga na lang. Ng tsa imbes na alak. Ito, ang magiging paumanhin ko kay Sarah. Ito lang ang hiling ko. Ano sa palagay mo? Nasaan na ang mga gamit? Ha? Ginong Grant. Anong nangyayari? Ang tsa... Ginong Grant, anong nangyayari sa'yo? Bumalik ba ang dati mong sakit? Tulungan kitang magpahinga. Ginong Grant, sa ganitong pagkakataon, huwag kang mahiya. Anong inilagay mo sa tsa? Siyempre, isang bagay para magka-mood. Pagtutugma ng 7 bituin. Sarah, may aasikasuhin akong negosyo. Magpatuloy ka sa pagsasanay sa bahay. Guro, sino ba ang makakapag-aral nitong walang kapantay na teknik? Wala naman akong kapangyarihang magbuhat ng bundok. Sarah, isang buong taon ang inabot ng iyong junior na si Owen para matutunan ang teknik ng pagtawag ng kidlat. Ikaw, unang subok mo pa lang ay nagawa mo na. Likas kang may talento. Guro, wala ako sa mood para mag-practice ngayon. Hindi pa bumabalik si Ethan mula sa pagkuha ng mga gamit na iyon. Hello? Sarah, Harrington Estate. Pumunta ka rito agad. Ethan. Tigilan mo na yan. Tulungan na kita. Lumabas ka. Ethan, hindi ko talaga maintindihan. Ano yung pagkakaiba ko kay Sarah? Isang hamak lang na babae mula sa probinsya, pero todo ang pagmamahal mo sa kanya. Kung ganito ang magiging sitwasyon, huwag kang magalit kung magiging marahas ako. Sarah, anong ginagawa mo dito? Alyssa, ang kapal ng mukha mong hawakan ng asawa ko. Magbabayad ka para dito. Mahal, kapit lang. Uwi na tayo para gawin ang antidote mo. Kaya ang halik ni Ethan ang huling sangkap na hinahanap ko, maaari talaga itong magpabalik ng aking espiritual na lakas.
ako. Pwede ba? Hi. Tapos na. Sobra na ang ginawa ko. Sara, patay ka. Sa wakas, nagkaroon ako ng pagkakataong minsan lang sa buhay. Pero sinira mo pa rin. Nanay, tingnan mo ako. Bagay ba sa akin ang suot ko? Ang anak ko, syempre, maganda sa lahat ng suot. Alisa, tandaan mo ito. Kahit na hindi ninyo dalawa natapos ang usapan kagabi, nandyan pa rin ang mga litrato. Tama ka, nanay. May agimat akong jade pendant ni Dr. Stone, dagdag pa ang mga litratong yon. Kung hindi sila makikipagtulungan, sisiguraduhin kong masisira ang pangalan nila. Guro, hindi ba't sabi mo kilala mo si Dr. Stone? Bakit hindi pa siya dumarating? Si Dr. Stone? Siya ang pangunahing panauhin. Sarah, ano kaya kung umuwi muna tayo at gamutin ka? Dinala ko lahat ng halamang espiritu para sa'yo. Hindi. Bakit? Gusto kong makita kung si Alisa ay isang impostor. Ninakaw pa niya ang aking jade pendant. Oo nga. Hoy! Bakit wala kaming dalawang tao kami dito? Sabi ni Miss Harrington ang tiyang ito ay $100,000 bawat libra. Ang mga bisitang may halagang daan-daang milyon lamang ang pwedeng uminom nito. Tingnan ninyo ang sarili ninyo, mukha kayong kahabag-habag. Ang lahat ng suot ninyo ay hindi pa aabot sa $100. Hindi kayo karapat-dapat. Huminahon ka. Mahal kong estudyante, ang pinakamaganda ay darating pa lamang. Heto, uminom ka ng isa sa mga pampakalma para maginhawa ang pakiramdam mo. Ikaw? Matandang pulubi ka! Ang lakas ng loob mong magnegosyo sa lupain ng mga Harrington. Sara, kuhanin mo ang iyong guro at umalis na kayo rito. Kung aalis ako, hindi mo na makikita si Dr. Stone. Isa ka lang matandang pulubi. Anong karapatan mong magangking kilala mo ang isang taong kasing importante ni Dr. Stone? Kilala ka ba niya? Guardia! Itaboy niyo ang 2 pulubing ito palayo rito. Huwag niyong gambalain ang programa ko. Mga kaibigan, ang araw na ito ay parangal na handaan para sa aking anak na si Alisa. Magsisimula na ang seremonya. Salamat sa inyong paghihintay. Sino? Sino ang nagpalabas sa batang ito? Palabasin siya! Ay, ang bait-bait naman ng sanggol. Sara, ikaw na naman. Tama ka, ako na naman. Nandito ako ngayon para lang ibunyag ang totoong kulay mo. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ba dapat narito si Dr. Stone? Bakit wala pa tayong nakikitang anumang senyales sa kanya? Naloko kayong lahat niya. Akala niyo darating si Dr. Stone? Sinasabi ko sa inyo, hindi siya estudyante ni Dr. Stone. Isang ganap na impostor siya. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, hahayaan ko siyang magsalita para sa sarili niya. Magsama kayo sa impyerno, puta ka! Hoy! Nasaan ang aso ko? Parang kayamanan ang trato mo sa isang asong walang kwenta. Mukhang ikaw nga ay isang basurero. Tingnan mo siya. Owen, hindi ko inakalang talagang dadalo ka para suportahan ako. Muntik na. Dumating din ang tangang ito. Sinabihan ko siyang mabuti na huwag magsulat kay Dr. Stone at dumating na lang siya ng mag-isa. Delikadong hakbang iyon. Madali siyang lokohin. Pero baka hindi si Dr. Stone. Si Owen nga talaga, bihira lang mangyari ito. Narinig kong si Dr. Stone ay hindi kailanman nagpahayag ng hayagan tungkol sa kanyang mga estudyante. Talagang pinahahalagahan niya ang parangal na ito. Oh, buti na lang. Hindi ko siya na-offend kanina. Owen, hindi ba makakapunta ang guro? Ayos lang, sa totoo lang ako. Sino ang nagsabi sa iyo na hindi darating ang guro ko? Ano? Ngayon ang parangal. Alam ng buong bansa na si Dr. Stone ay kukuha ng huling estudyante niya. Kumakalat ang balita at napakalaking okasyon ito. Paano siya hindi darating? Eh, nasa na siya? Alam mo ba? Narito siya. Ano yung problema?
Lagi mo nang sinasabing personal kang estudyante niya, pero hindi mo pa rin makilala ang sarili mong guro? Ano? Halos kilala ko ang lahat ng narito sa eksena. Pero bakit sasabihin niyang narito na si Dr. Stone? Niloloko ba niya ako ngayon? Naghihintay ba siyang magkamali ako? Pwede kayang ang tinatawag na himalang doktor ay siya? Nasaan siya? San? Ano? Hindi mo pa siya nakikita? Kanina, tinawag-tawag mo siyang matandang pulube. Sinubukan mo pang paalisin siya. Bakit parang wala kang alam ngayon? Miss Harrington, tanungin kita. Sino ba talaga ang hinahanap mo? Siya. Himalang doktor, bigyan mo naman ako ng gamot. Ay naku! Alam kong pamilyar ang itsura mo. Paano ko makakalimutan ang mukha ng aking tagapagligtas? Master, naalala ko iba ang pangalan mo. Paano ka naging himalang doktor? Sarah, hindi talaga yun ang pangalan ko. Pero, ang himalang doktor ay talagang ako. Master, hindi mo ako niloloko, di ba? Naalala ko ang pangalan mo ay Wyatt Stone. Ikaw si Wyatt Stone. Imposible. Sarah? Palayaw lang ang himalang Dr. Stone. Matagal nang nagretiro ang master, namumuhay sa bundok. Tinawag siya ng mundo na himalang Dr. Stone. Sige, Sarah. Samahan mo ako sa entablado. Kaya ikaw ang nag-anyaya sa handaang ito para sa kanila. Dahil alam mo na ang tungkol dito. Kung ganun, ako lang ang tao sa mundo na walang kaalam-alam. Sige. Tama na ang pagpapanggap. Ako si Dr. Milagro na Stone. Ito ang aking apprentice, si Sarah Harrington. Ngayon ang seremonya ng pag-a-apprentice. Inaanunsyo ko sa harap ng lahat ng mga elitista na si Sarah ang aking huling apprentice. Huwag ninyong paniwalaan siya, mga kasama. Isang manloloko lang siya. Lumabas ka na rito! Layas! Paano mo mapatutunayan na ikaw si Dr. Milagro na Stone? Eksakto. Akala mo maniniwala lang kami sa'yo? Tama. Tiyak na si Sarah ay kasabwat nitong matandang manloloko. Magkasabwat sila. Pareho kayong mga manloloko. Tatawagan ko na ang pulisya ngayon din. Sige, gusto niyo ng patunay? Sa araw at buwan, 1,000 landas ang bumaligtad. Hoy, Master. Yung spell na lightning strike na pag-aralan mo na talaga. Sarah, makisama ka. Ipatawag ang kidlat. Paano ito nangyari? Paano nangyari ito? Master! Master, alam kong nagkamali ako. Hindi ko alam na ikaw pala si Dr. Stone. Patawarin mo ako. Isang supladong matanda lang ako. Hindi yung master. Hindi. Ikaw ang aking master. Master, tanggapin mo ako. O tama. Master, tingnan mo. Nasa akin ang jade pendant. Karapat dapat akong maging apprentice mo. Hindi ba ito ang aking jade pendant? Ang lakas ng loob mo. Magnakaw sa kapwa. Makinig ka, Alyssa. Ang kayon pag-uusapan natin ang lahat. May nagpadala ng ebidensya sa presinto, Miss Harrington. Ikaw ay isang suspect sa kaso ng pagnanakaw at panloloko. Sumama ka sa amin. Hindi, nagkamali ako. Alam ko na talaga ngayon na nagkamali ako. Tatay! Kung alam mo lang na mangyayari ito, hindi mo sana ginawa sa simula pa lang. Dalhin niyo siya. Sarah, alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako ko mula ngayon, ikaw na lang ang aking anak. Hoy, hindi tayo ganun ka-close. Mag-ingat ka sa kidlat ko. Huwag. Ay. Tatay! Ayan na. Ang gamot ng master ay talagang mabisa. Kaya mo na talagang tumayo ng tuluyan ngayon. May isa pang sakit na kailangang gamutin.
Imposible. Dapat ay gumaling na ako ng lubos. Saan ba masakit? Anong ginagawa mo? Gumagamot ako ng sakit. Hindi ka naman may sakit. Ano ang ginagamot mo? May sira sa ulo mo. Sakit sa pag-ibig. Kailangan kita para maging katalista. Hindi. Huwag. Panoorin mo lang ako.